Mga kababayan, kamusta po? Si Kamano po, inyong likod ay nagbabalik po muli para po magkomentuhan po tayo dito po sa Tambayan Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan at tayo po mag-umpisa na, magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin ang ating Vice President at siyempre po ang ika-90 anniversary po ng Office of the Vice President. At meron pong ginawang exhibit o sinasabing yung mga nagawa, yung pop-up exhibit po ng mga nagawa ng mga dating naging Vice President at syempre po pati po ang ating Vice President Sara Duterte. At ito po ay ginanap sa Davao. Sa Davao po, sa isa pong mall sa Bahada. I think isang mall po yon doon sa Davao City. Ito po, pinagkaaguluhan po ang ating Vice President at syempre po dumalo rin po ang dating Vice President Gloria Macapagal Arroyo. Ito po, panoorin po natin yung dinudumog po ng tao ang ating Vice President. Ayan po mga kababayan. At syempre po, ito po, meron pa po. Panoorin pa po natin yung iba. Ito pa po. Panoorin po natin. Balik mo mga maleta, buhaya ka! Where the viewer is invited to have their photo taken beside their favorite VP. Notice that the VPs are arranged by island group and not chronologically. From left, we have the first 8, all from Luzon, and then we have the next 3 from Visayas, and then the last 3 from Mindanao. We also showcase some of the landmarks like Mount Apo, Mount Mayon, the Tamaraw of Mindoro, yung mga parol ng Pangga. And next, this is where the colors make sense. So this is the map of origins. It illustrates very clearly where in the Philippines our seeds come from. A key takeaway from this map would be that the next baby can come from anywhere in the Philippines. This next panel shows us past facts that humanize the babies even more. So for example, in this little fast fact, we underline the idea that we have a father and daughter tandem who both serve as vice presidents and president of our country. Now we're at the end of our tour. For this tour, we'll end with a timeline. It shows the term, the top, and the names of the presidents, the VPs served with. It also shows the challenges each VP were faced with in the local, the yellow, Philippine, local scene, and the global stage. Lahat po sila nakatahi ng feelings, ng colors, ng OVP. That's it po. Maraming salamat po for the honor of being here. And that ends our exhibit. Thank you so much, Blue Iguana.
napakaganda po ng ginawa po ng ating Vice President na magkaroon po ng ng katulad po niyan, exhibit. At syempre po sa yung pong anniversary na ika-90. Ika-90 na po, year na anniversary po. Ito po, pakinggan po natin ang ating Vice President sa kanya pong talumpati. So, ang tanong nila, Former President Arroyo is here, who is also a former Vice President. And she is the only person in this room who has held both posts. And I learned from the pop-up exhibit, your father and you are the only two individuals in our country that held both the VP and President positions. See, may natutunan tayo sa never thought of that before, nagbilangin, pero I learned there's only two Filipinos. For her, succession was not hypothetical. The line was called and she answered. Her presence today is not ceremonial, it is testimony. An exhibit about public service should be placed where the public actually is. I thank the management of Ayala Malls for opening this space. Alongside our private sector partners, we are bringing extraordinary to 90 locations across the archipelago, bringing history to Filipinos. This exhibit and the book, First in Line, are the permanent records of 14 leaders who held the Republic together. They were not, 14 lang kasi yung hindi pa tapos yung pinaka-15. Hindi natin alam kung ma-impeach siya o hindi. Hindi pa tapos ang kwento niya. They were not always celebrated, but they were always necessary. To the young people holding the books today, you are not here by accident. You sought out names from your textbooks, conveniently skipped. You looked past the glossy summaries and found the leaders who served in the shadow. Those who did the heavy lifting of the Republic without the benefit of applause. But I challenge you, do not stop at these pages. History is often written by the victors and edited by the comfortable. I dare you to dig deeper into the nuances and counter-narratives that have been pushed to the margins. A book shows a timeline, but only a patriot uncovers the truth between the lines. Study the decisions made by the VPs that were unpopular but necessary. Question the silence of the archives. Understand that our history is not just a collection of grand speeches, but a series of difficult, often messy, human choices. I ask you to be the keepers of the record, because every republic stays alive, not just because it has a past, but because its youth has the courage to demand a history that is honest, complete, and unvarnished. Duty, continuity, legacy. Don't just read about them, defend them. Atong panalipdan ang dungog sa atong nasod. Let us stand for the honor of our nation. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Yan po mga bayan. Arroyo is here. Ang ating pong butihing Vice President ay napakaganda po ng kanya pong talumpati, mga kabayan. At syempre po nagbiro pa ang ating Vice President na yung pang-15 na Vice President ay hindi pa po isinasama, mga kabayan. Kasi po, hindi pa tapos dahil siya po ay ini-impeach pa. Kaya 14 pa lang. Dahil hindi pa po tumitigil ang mga nagpapabagsak sa kanya. Hindi po ba?
Hindi po tumitigil na nagpapabagsak. Ang Vice President ay talagang hindi tinatantanan. Dahil siyempre, alam naman po natin, politika, at talagang grabe po ang ginagawa nila sa mga Duterte dahil ayaw na po nila makabalik ang Duterte sa Malacanang. Dahil nga po, sanay na po sila sa pagnanakaw. Kung makakabalik kasi ang mga Duterte, mawawala po kasi. Pati sila mawawala na sa politika. Baka makulong pa sa dami ng ninakaw. Hindi po ba? At syempre po, dito po sa ginawa pong anniversary po, ito pong tinatawag na pop-up exhibit sa Davao. At syempre po, meron po mga libro yan. Pinipirmahan po, nakita po natin, nagkaroon po ng mga signing si Vice President Sara Duterte at ang dating Pangulo at naging Vice President din po na si Gloria Macapagal Arroyo. At yun nga po rin yung sinabi ng ating Vice President na tanging ang mag-ama na si Diosdado Macapagal, hindi po ba, ang naging presidente, naging Vice President at naging presidente. At ganun din ang kanyang anak na si Gloria Macapagal Arroyo, hindi po ba, ay naging Vice President at naging presidente ng bansa. At yan po ay isang history na magtatay ay parehas naging Vice President at naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At syempre po, nandiyan po yung mga legasiya nila. At nakita naman po natin ang mga nagawa nila, merong maganda, lalo yung mga nagdaan, may mga issue rin po sila, hindi po ba? At ang pagkakaiba lang po, yung mga nakaraang nagdaang Vice President ay hindi po ini-impeach, mga kababayan. Kahit po nung panahon ni Leni. At kung tatanungin po naman ninyo na wala si Leni ron, hindi siguro pupunta si Leni ron. Dahil po, yung Pangulo na tinatawag na bangag ng kanyang ate ay nagsuot na po ng pink na medyas. At napakalaki po ng ibinigay doon nung magpunta yata doon sa probinsya o doon sa syudad ni Leni, sa Naga. Hindi po ba, napakalaking pera po yata ang naibigay doon sa mga proyekto doon. At syempre, nung nakaraan, nagkaroon ng pagpupulong ang Malacanang. At syempre po, ang mga mayor, hindi po ba, nasa Malacanang at nahandun din po si Leni. At syempre, umuugong din po yung balita na sila po ay ang mga bagong unit team, mga kababayan. At syempre, hindi pupuntat dahil may kulay politika ngayon. Sila, mga kababayan. Hindi po ba? At umuugong din, natatakbo daw po yan bilang sinasabing pambato nila, mga kababayan. Isa sa pambato nila. Kaya po, alam naman po natin, ang ating Vice President ay tuloy-tuloy pa po ang kanyang mga sinasabing magiging legasiya niya bilang Vice President. Unang-una ay naging legasiya niya at history. History po ng isang pagiging Vice President na mailapit mo ang Office of the Vice President sa mga Pilipino. Naglagay po siya ng napakaraming satellite offices sa buong bansa. Siya lang po ang nakagawa nun. History po yun. Nagpaglagay po siya ng mga satellite offices na tumutulong, agarang pagtulong, lalo-lalo po sa mga sakuna. Hindi po ba? At hindi matatawaran dyan ang Office of the Vice President. Lalo-lalo na po, ginigipit pa ang kanilang budget. Hindi po ba? Pinupolitika ang budget, pero pinababagsak kung sino pa yung nagtatrabaho at nag-iisip ng mga programa kahit ipit at tinitipid ang kanilang budget. Pero napakarami nagagawa sa ating pong bansa. At syempre po pagtulong sa ating pong mga kababayang Pilipino. Yan po yung sinasabing may malasakit. May malasakit. May tapang na, may malasakit pa. Ang tanong, mga kababayan, kung ito po nakakaroon po ng exhibit o ito pong pop-up na sinasabi po, pagdating naman kaya kay Bongit na tinatawag na bangag na kanyang ate, ano kaya ang i-exhibit naman po
Ano naman kaya ang pop-up exhibit ni Bongit na ipapakita sa mga Pilipino? Isang damukal kayang maleta? I-exhibit kaya ng Malacanang ang sari-saring brand at laki at sizes ng mga maleta? Exhibit? At i-exhibit din kaya ang ipinagmalaki ng mga flood control at naging ghost project? At i-exhibit din kaya nila kung paano po dinukot at kinidnap ang dating Pangulong Duterte? Ayon po mismo yan sa pamilya Duterte. Dinukot ang kanilang ama na walang due process. Exhibit din kaya yan? At i-exhibit din kaya ang talamak at massive sindikatong korupsyon sa ating bansa? Yan siguro ang mga po pwedeng maging exhibit, mga kababayan. At syempre, yung kauna-unahang presidente na nagkaroon ng issue sa kasaysayan ng ating bansa. Kauna-unahang presidente na may issue na gumagamit ng pulburon. Isa rin pong exhibit yan. Hindi kaya, mga kababayan? Kaya ibang-iba, no? Sa dami po ng anomalya ng administrasyon ngayon, tahimik po. Tahimik ang mga bumabatikos, tahimik ang mga kalaban, ngayon kakampi na, lalo po ang mga kaliwa. At nahandyan po mga media na tahimik po sa korupsyon. At nakatutok lang po sila sa pagpapabagsak sa pamilya Duterte. Hindi po ba? Maraming salamat po sa ating Vice President at sa lahat po ng mga naging Vice President ng bansa. At siyempre po, ang ating Vice President Sara Duterte na talagang tunay na lingkod bayan ng ating bansa. May tapang na, may malasakit pa. At siyempre po sa mga susunod na panahon ay mailalagay na po buong-buo lahat ang mga nagawa ng Vice President. Diyan po sa sinasabing mga exhibit ng ating mga Vice Presidents na nagdaan sa ating bansa. At siyempre tayo po yung umaasa at nananalangin na ang isang Vice President Sara Duterte ay magiging presidente rin ng ating bansa at di hamak na mas magaling at maraming magagawa kisa po sa nakaupo ngayon. Hindi po ba, mga kababayan? At yan po ang gusto po natin mangyari, na maging presidente po ang Vice President. At siyempre po, yung ating pong inaasam-asam na mapanagot po kung siya po ang maging presidente, dahil yan din po ang kanyang sinabi na hindi po pwedeng walang managot sa mga gumawa po ng korupsyon, pagnanakaw sa ating bansa. Hindi po ba? Yan po ang inaasahan po natin at yan po ang inaantay natin na matupad at mangyari, na ang mga taong gumawa ng masama, lalong-lalo po ang sinasabing maglilingkod sa atin, yung pala pera lang ang habol sa mga Pilipino. Dapat po talaga silang managot at makulong. Hindi po ba? Maraming salamat po. At syempre po, thank you. Magpasalamat din po tayo sa dating Pangulo at naging Vice President na si Gloria Macapagal Arroyo. At siya po yung pumunta diyan po sa exhibit. At syempre po, anniversary po ng 90 yet. At tagal na po, no? 90. Tagal na. At thank you pa mga kabayan. At sama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, ganoon din po ang dating Pangulo at ang ating buong sambayanan. At sama na rin po natin ang ating mga ex-marine at mga soldiers na maingatan po tayong lahat sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Thank you po mga kababayan. At syempre po yung nakagusto naman po sa inyong lingkod at syempre po sa Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Thank you po sa inyo. At ganoon din po sa mga subscribers po natin at sa patuloy po nagsusubscribe, mabuhay po kayo. Thank you po. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, and share. Thank you po. At shoutout naman po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, Mila Yi, Eric Hersio ng Canada, si Annie Jo, si Beichi Chiyoko, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, si Jim Aris ng United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Phil Am, Chodorico Egruisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia,
Gay at Gay, at Shena, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, at Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo mga kabayan, at ingatan nawa po kayo lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyo lahat mga kabayan, at tis lang po tayo, may pag-asa pa po. Bye-bye!